amin, Panginoon, Israels, ka-AGD, Panginoon, na nandiyan ka, Panginoon, para matagumpayan niya, Panginoon, ang mga hirap ng kanyang pag-aaral. Lord, napakabuti mo talaga, Panginoon, hallelujah. Kumakit pa din isang awitin nga, kay buti-buti mo, hallelujah. Presidente ng Malayan ng mga mga kapatid. At magandang umaga. May bigot na. Praise God! Dala po ba tayo magpuri sa ating Father Panginoon, mga kapatid? Sabitan po natin ating Father Panginoon na nagsasabi, kasama natin ang Diyos.
28. God plans for you is always the best. Sometimes the process is painful and hard, but don't forget when God is silent, He's doing something for you. Praise God. You were the word at the beginning. One with God, the Lord Most High. Your head in glory and creation. Now
Hallelujah. Bakit ewan ko mga kapatid, praise God. Minsan paawitin natin ang mensahe, you deserve the glory. You deserve the glory. Yes. Glory to God. Dapat ang Panginoon purihin at pasasalamatan ng bayan, Panginoon. Yes, hallelujah. Kahit hindi na umaga, saan ka man nakatayo sa loob ng bahay, sa bahay ngayong umaga, sino ka man, ano man ang kalagayan mo sa buhay ngayong umaga, glory to God, hallelujah. Nararapat ko lang pasasalamatan ang Panginoon ngayong umaga. Nararapat lang liwanag ng kapurihan ng Diyos ngayong umaga. Hallelujah. Yes, and you are here. Yes, glory. You deserve the glory. You deserve the glory and the honor. Oh, dakila mga Diyos sa Lord. Panginoon, salamat kayo mga Lord Diyos na minsan pa. Muli kami nagkakatipon-tipon, Panginoon, sa dakong ito. Panginoon, pangita sa Diyos sa iyong pangalan, Panginoon. Na walang ibang Diyos ay liliban sa iyo, Panginoon. Na dapat kami sambahin. Na dapat kami paglingkuran. Na dapat kami pasasalamatan sa buhay, O God. Hallelujah. Salamat na Diyos sa pag-iingat mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Sa pagtugon, Panginoon, sa aming pangailangan, Panginoon. Salamat na Diyos. Kasi wala pa lang sa gawain, Panginoon, gawin namin ang iyong presensya, Panginoon. Yes, hallelujah. Salamat sa mga sa bisita, Panginoon, na ngayon na nila nasaksihan, Panginoon. Ang paglilingkod, O Diyos, na nararapat, Panginoon, hallelujah, sa iyong pangalan. God, salamat, O Diyos. Salamat, O Diyos, handog ngayong umaga na sa may harapan, Panginoon. Na siyang gagamitin namin, O God. Hallelujah. Upang may malagaran, O Diyos, ang magawain ito. Nariyong ang iyong salita, Panginoon. Habang kami, O Diyos, magpapatuloy, O God, at tatagop, Panginoon, sa pinakamahalang bahagi sa gawain ito, O Diyos. Pangunahan mo kami, Panginoon. Kalooban mo, O Diyos, ang siyang masusunod, O God. Hallelujah. Buksan mo, O Diyos, ang puso ng bawat isa, Panginoon. Mapagunawa, O Diyos, ang iyong kalooban. Minsan pa, O Diyos, hallelujah. Siyasatin mo ang bawat isa ngayong umaga, O God. Linisin mo ang bawat isa ngayong umaga, Panginoon. Patawarin mo, O Diyos, sa aming pagkukulang, Panginoon. Hallelujah. Batin namin, O Diyos, sa mundo ito, Panginoon God. Mundo ng kabigatan, O God. Sumalit salamat, O Diyos, nandiyan ka, Panginoon. Nasa naging kakampi namin, O God. Hallelujah. Pagpalain mo, God, ang mga tao, ang iyong mga anak, O Diyos, at ang kailang hanap buhay, Panginoon, ang kanilang kalusugan. Pagtibayin mo, O Diyos, ang kanilang buhay spiritual, O God. Upang magiging matatag ito, Panginoon, sa mga darating mga panahon, O God. Salamat
ito, mahal. Gawin mo siya, daluyan ng pagpapala mula sa iyo, Panginoon, para sa iyo, Panginoon. At ang lahat ng kapurihan at pasalamat, O Diyos, ay binabalik namin sa dakilang pangalang Isus. Amen. Praise God, malating mga po mga kapatid. Buwan na January. Ano naalala natin? Anniversary. Malapit na tayo? Hindi natin nakalain, nakaabot tayo sa ilang taon na. Di ba? Pagbasihan na natin si Gia. Ilang taon na si Gia? 7. 9 years na tayo, ano? 9 years na. Praise God. Hallelujah. At patuloy ang Diyos na nagpapala sa kanyang sa kanyang mga anak. At sa darating natin anniversary, mga kapatid, the second week of February, sabi nga, pagkat may nga plano kasi tayo mga kapatid na magkakaroon tayo ng ng organ, kasi nahawa ko kay Brother Abner. Laging pasan-pasan yung organ. Praise God. At dalangin natin na kakayanin ng church, makakabili tayo ng organ. Diba? Unti-unti organ, tsaka yung isang gitar. Diba? Para hindi na bibitbit siya, sa pag hindi na bibitbit ng ng sound system, ng instrumento. So mga kapatid, be to God, sa darating na anniversary, pagsasaluhan natin yung narapat sa atin, be to God. At wala naman siguro tayong mabaguhin siguro sa simbahan. Kasi sa tingin natin na mababaguhin, wala naman tayong kayang baguhin dito. Maliban na lang siguro pag naayos na talagang naayos na to, naitaas na, at naging sarado na talaga yung bahay sambahan. At ang marami ng mga kababayan siguro yung ating mga bata na pwede na silang mag-decorate sa ating bahay sambahan. Pero ngayon, hayaan lang muna natin ganito. Sa darating din ang panahon na yan. Glory to God. Kailan ang graduation niya na? May 7. Sabay pala kayo. Kailan si Princy? Graduate na rin si Princy sa May 7. Sabi nga ni Brother Reben, hindi na siya makakadalo sa graduation kasi nga nandun siya sa barko, hindi siya makababa. June, July ang baba niya, kaya sabi niya kaya na lang ang sumama doon pa sa sa graduation ni Prince. Kung saan gaganapin, baka PICC siguro gaganapin. Sa inyo anak na saan? Hindi, parang pero sabi din PICC. PICC din. Baka so dapat malaki yung PICC. Sabay-sabay siguro tayo, magkita-kita tayo doon. Ilang tablado bang pwede kong akatan? Diba? Matotoo lang, hindi marusukat ang kaligayahan ng magulang kapag ang iyang anak nandun na sa tugatok ng tagumpay. Ayaw mat sa gusto ng anak, ipagmamalaki ng nanay yan eh. Diba? Praise God, hallelujah. Meron kang nanay na nakatarpulin pa yung anak mo sa harap ng bahay niya eh. Sige. Sino ang nanay na hindi gagawa nun? Bakit? Laki kasi namin to eh. Karangalan namin mga magulang ito eh. Na doon sa mga bagay na hindi nagiging pabaya ang mga magulang. Nagagampanan niya yung kanyang tungkulin kahit ganong hirap sa buhay. Diba? Dahil kung ating isipin natin yan, yung ating balikan ng pananaw, parang imposibleng, napaka-imposibleng mangyari sa buhay ko. Di ba? Mangyari ko man sa akin, sa buhay ko, mga kapatid, nung natatapos yung mga anak ko, magbabalikan ko sila lahat sa pag-isip, parang napaka-imposibleng mangyari ito. Di ba?
Si Pastor, refrigeration air condition eh. Nung hindi nakakayanan, nag-tricycle driver. Sino ba makapag-isip na yung apat na dagol na yan eh, makakatapos sila sa pag-aaral nila. Di ba? Napaka-imposible eh. Pero nga lang mga kapatid, kapag iniisip mo kasi lagi yan at laging sinasalaksak sa kaisipan mo yan, na-stress ka lang. Totoo lang. Bakit? Kung ano-ano mga problema darating sa buhay, na-stress ka lang eh. Sino hindi may stress? Walang-walang laman ng bulsa mo. Pagkatapos ang sabi ng anak mo, ay, matrikula ko. Ano mo? Stress ka. Di mo alam kung saan mo hugutin eh. Di mo alam kung paano mo i-produce yung mga bagay na yan. Pero nagpapasalamat tayo kasi sa yung mga anak natin na lumalaki sa kalooban ng Diyos, tumutulong sila sa kanilang mga magulang para may raise up yung mga dapat mga babayarin sa school. Ako humahanga talaga ako mga kapatid sa mga bata na habang nag-aaral kahit pa paano mayroong kumikita. Elementary ko lang kung ilang grade 1 o grade 2 ba yun? Sila ni Jeremy, mga kapatid, nagtitinda ng maroya. Alam yung maroya? Ayun kasi alam yung maroya. Yung piniritong saging na binalutan ng harina. Naglutuhin. Nagtitinda sila. Hindi naman sila pagkamalang mahirap sila ni Rebe, sila ni Amer, sila ni Jay, tsaka si Jeremy. Kasi, ang puputin nila pagkatapos, ang kikinis. Mga pots, kailangan, kung kanina ba sila ni Sister Judy sa lugar na yan? Lagpas pa, Mabot kami ng freedom. Titinda sila. Mga kapatid na siya, hallelujah. Dahil makikita natin, kapag ikaw ay naglilingkod sa Diyos, hindi mo talaga sinasayang yung oras mo. Ginto ang oras para sa atin, mga kapatid. Pero kapag ikaw ay wala sa Panginoon, alam na sa isipan mo, ano yun? Puro pasyan lang ang isipan mo. Di ba, wala akong pakialam sa nanay mo kung naghihirap siya. Kasi ang katwiran mo, responsibilidad ng nanay yan eh. Ito, hindi. Pero kapag ikaw ay naglilingkod sa ating Panginoon, hindi yan ang nakikita mo. Kung hindi yung pagmamahal mo sa nanay mo ang nakikita mo. Napapalitaan mo ngayon yung mga tao ngayon, mga kapatid, yung mga kabataan sa Mindoro. Napalitaan nyo ba yun? Yeah, sa mga criminology. Sa araw, masasagupan nyo yan. Na doon sa mga kabataan doon sa Mindoro, na-recruit sila ng makakaliwa at ilan sa kanilang namatay. Di ba? So sa atin, praise God, hallelujah. Bilang magulang, pinapalaki natin talaga ng gusto ng ating mga anak ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Kalooban ng ating Panginoon ang mga anak ay rumispeto, gumalang, nagmamahal sa kanilang mga magulang. Kalooban din ng Panginoon ang mga magulang mamahalin ang kanyang mga anak. Glory to God. Pagkakataon ito mga kapatid, nais ko ibigay ang banal na kasulatan ngayon ng praise ka ng paksa ngayong umaga. In 2 Thessalonians chapter 4, verse 13 hanggang 17. Pakibasa. Kita na? 13, verse 13. 1 Thessalonians chapter 4, verse 13 hanggang 17. 13. Ngunit hindi namin ibig na kayo'y di makaalam, mga kapatid, tungkol sa nangatutulog, upang kayo'y huwag mga lumbay na gaya ng mga iba na walang pag-asa. Sapagkat kung kayo'y nagsisiampalatayang si Jesus ay namatay at nabuhay ng muli na magmuli,
ay gayon din naman ang nangatutulog kay Jesus ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. Kapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon, na tayong nangabubuhay na nangatitira hanggang sa pagpalit ng Panginoon, ay hindi tayo mga uuna sa anumang paraan sa nangatutulog. Kapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na magulit. Kung magkagayoy tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawin kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ng Panginoon sa hangin. At sa ganito'y, sa Panginoon tayo magpakailanman. Pero ng Diyos, sa pagkabasa ng kanyang salita, pero God, nais kong itatanong, ano ba ang purpose ng buhay ng tao? Dahil ano na, sa mga may edad na, sa mahaba ng panahon ng naranasan mo, mahaba ng panahon experience mo sa buhay mo, nakikita nyo ba kung ano talaga ang purpose ng buhay ng tao? Kasi makikita natin, mga kapatid, na kumikilos ka't hindi, nakikita nyo yung panahon lumilipas. Ayaw mo sa gusto, yung edad mo umaandar. Di ba? Tumataas ang edad mo. Maraming tao na gusto ayaw tumanda. Totoo yan. Di ba? Sabi nga Sir Meritin, ayaw mo nang tumanda eh. Maraming tao ayaw tumanda. Pero ayaw mo't gusto, mga kapatid, aabutin mo talaga yan eh. Bakit gano'n ang buhay ng isang tao na? Praise God. Nagbagamat na nasa iyo ng lahat, pero hindi mo mapipigilan ang pagtanda mo. Ano bang purpose mayroon nito? Bakit kailangan natin tumanda? Para mga kapatid, haleluya. Maraming nag-iisip sa buhay ng isang tao, sa atin lahat, maraming nag-iisip. Praise God. Nahagal sana, Panginoon, wag akong tumanda, Panginoon. Kasi marami pa ang gustong gawin sa buhay ko. Hindi pa tapos, Panginoon. Sabi nga lang, hindi pa tapos mission ko sa buhay ko, Panginoon. Pero kapag ito'y tumatanda, Panginoon, alam namin, habang tumatanda kami, humihina kami. Mayroon bang tumatanda na malakas? Wala. Habang tumatanda ka, humihina ka. Praise God. Hanggang sa lumating sa pagkakataon, mga kapatid, na ang isip mo lang ang malakas, pero ang katawan mo mahina. Naniwala kayo ron? Kaya mong gawin isang bagay na yan, na ginagawa mo ba nakaraan sa buhay mo, pero nung ikaw mo tumanda na, hindi mo kayang gawin sa katawan mo, pero kayang gawin sa isipan mo. Yung imaginasyon mo, ay imahinasyon mo, napakalakas, pero napakahina ang katawan mo. Mas gano'n ba ang nagiging purpose nito? Bakit, mga kapatid, ang tao na mabuhay sa ganitong kaparaanan? May katapusan ang lahat ng bagay na yan. Lahat, pati buhay natin ay hindi permanente, lilipas, darating ng araw. 58 na si Pastor, ngayon darating na March. 2 taon na lang, mag-60 na. Aabutin ko pa kaya ang 50 years? 50 years? No? Tingin mo. May maabot na ba? Ha? Mula ngayon, 50 years, aabutin ko pa kaya? Ha? Wala na. Baka hindi ko pa nga kaya ikonsumo yung duration ng lisensya ko na 10 years eh. Lisensya mo 10 years. Wala. Baka hindi ko pa maubos. Pero yun ang talagang totoo. Yun ang katotohanan sa buhay ng isang tao. Di ba? Darating ang panahon na tayo'y matutulog at matutulog. Sa mga anak ng Diyos, hindi natin consider na patay o di tulog. Tulog lang tayo. Kasi alam natin na sa pagbabalik ng ating Panginoon, mga kapatid, praise God, babangon at babangon tayo muli. Sasalubong tayo sa kanyang pagbabalik. Lahat tayo babangon muli. Lahat ng church. Maliban na lang doon sa hindi niwala kay Kristo. Catholic Church, ano ba mga simbahan, naniniwala na sa pagbabalik ni Kristo, may babaguhin, may babangon mula sa mga patay. At kasama tayo doon sa babangon. Sa
kanyang pagbabalik. Dalawang klase ang pagkabuhay ng mga muli. Unang pagkabuhay ng mga muli, yung na kay Kristo. At ang pangalawang pagkabuhay ng mga muli, yung papunta sa kapahamakan na walang hanggan. Dito tayo mga kapatid, kadalasan na stress. Yun ang buhay natin, stress tayo. Bakit? Saan kaya ako, pastor? Sa buhay na walang hanggan o sa buhay na may kapahamakan? Paano ba ako mabubuhay para masusundan ko ang kalooban ng ating Panginoon? Lalo na kapag ako'y nagkakaedad na. Sumihina na ang tuhod ko, hindi na makakalakad ng malayo. Unti-unti na, mukhang hindi na nga ako pinagpapawisan, pastor eh. Alam mo yung matatanda, hindi naman gano'n pinagpawisan yan. Iwala ka. Tayo mga bata, tayo mga bata-bata pa, ang pawis natin malakas eh. Pero sa matatanda na, bakit hindi sila gano'n pinagpawisan? Hindi na kumisilo. Ha? Hindi na kumisilo. Kukunti lang kasi iniinom ng tubig niya. Si nanay ba, malakas ba uminom ng tubig? Oh! Soft drinks. Ito ako, Kap. Di ba? Yes, God. Pero pasalamat tayo kapag pinagpawisan ka. Magi ang doktor man nag-advise na kailangan pawisan ka. Anong dahilan? Paano paraan para mapawisan ng isang tao? Exercise. Exercise. Pero doktor, naniwala kayo sa exercise mga kapatid na na-stress ka rin sa exercise na yan? Ha? Nakaka-stress na exercise na yan? Hindi. Alam mo kung bakit ka na-stress? Kung minsan ang tao na-stress sa exercise na yan? Kasi kung minsan kinukumpara mo yung sarili mo sa iba. Di ba? Pag nakikita mo yung kasamahan mo, slim na slim. Di ba? Ay, hahabulin ko yung pag-i-slim nito. O, kita mo yung kasama mo macho-macho, nakalalaki ang braso. Lit yung braso ko. Paano kayo makagawa yun? May stress ka na bakit? Gagawin mo. Saka hindi mo kaya, gawin mo eh. Kaya tayo mismo ang gumagawa ng paraan para may stress din tayo eh. Di ba? May God. Yun ang buhay natin. Ang buhay ng tao kailangan may stress din. Kasi kung walang stress, walang challenge. Totoo lang. Kapag tinignan mo ang sarili mo, at tinagmasdan mo sa salamin ng sarili mo, bakit sila? Ang tatangos ng ilong mo. Bakit ako parang... Di ba? Alis yung inuwi ito. Paano ka ma-stress ngayon? Ay, di ako ma-stress. Ha? Ito lang talaga yung inuwi Paano? ko eh. Wala pa na iba. Ang iba na-stress eh. Wala, eh, Bakit? tanggap ko na itong inuwi. Gumagawa sila ng paraan para makuha yung gusto nila. Kita mo ngayon nasa Facebook. Basta may pangplano. Iipin niya yung ano, inuwi. Isali niya. Hallelujah. Sabi nga rin ni si Amer, yung inilabas na si Amer, sabi ng biyanan ko, ipitin mo agad ang ano yan. Yan dito, ipitin mo agad. Ipitin ko naman. Iba, tumakos yung ilong ni Amer. Pero yung lahat ng magkapatid si Amer na matapos ang ilong. Pati kilay nga eh. Kapag kinumpara mo yung sarili mo sa kilay ng iba, may stress ka. Oh, totoo hindi. Dahil sa pagka humarap ka, ang Panginoon talaga, hindi pantay. Doon pa lang, may stress ka na eh. Hindi pantay. Ang ganda ng kilay, nakaarko yung kilay ng iba, yung akin. Parang hindi ko mabibitaw. Ganda ng kilay na. Oh, di ba? Nakaarko yung kilay. Oh, di ba? Praise God. Ito yung bagay sa buhay natin, mga kapatid, na tayo mismo ang gumagawa para na may stress ka eh. Mga pagsubok sa buhay na nakapag-stress. Kung minsan, mga kapatid, praise God, maliit na bagay na napagtatalunan, napapalaki. Ha? Napapalaki. Tapos minsan, yung problema 10 years ago, naihungkat pa.
Na-stress ka. Alam bakit? Ikaw din naman, tayo lang din ang gumagawa nun eh. Wala namang iba eh. Kung gusto natin na may kapayapaan at mawala stress na yan, relax ka lang. Kasi relax ka lang. Hallelujah. Kung ano man ang kasalukuyan, yun ang harapin mo. Amen. Wag mo nang lingunin yung mga nakaraan. Meron mo, sa ilalim ng ataol, nasa baol na sila, ng baol pa, nahalo kayo pa. Para may stress ka lang. Alam mo, minsan, gusto mong galitin sarili mo. Kaya, paano mo galitin sarili mo? Yung gagalitin mo sarili mo. Pero ganun eh, gagalitin mo sarili ko. Ganun. Yes, God. Tapos, pagkapandang huli, sakit ang ulo ko. Sakit ang ulo ko. Hindi ka na makabaho, sakit ang ulo ko. Ano, bakit? Stress ka na eh. Tayo na din. May dahilan ko, bakit tayo na-stress eh? Dahil ito mga dikta kasi ng mundong ito mga kapatid. Nasa kunting pinapik lang, press God, nagtitrigger agad ang kaisipan mo hanggang sa painit. Alam, so totoo lang, kapag mayroon kang kunting hindi nagustuhan at itatago mo sa puso mo, araw-araw uminit ka ng uminit, painit ka ng painit, paulit. Kasi nung bakit? Dikta kasi ng kalaban yon. Guguluhin ang kaisipan mo. Bulong ng Diablo yun. Huwag kang maluwag. Huwag kang ngumiti. Kailangan magalit ka ng magalit. Diba? Praise God. Pero kung nais natin, mga kapatid, na magkakaroon ng kapayapaan sa buhay natin, relax ka lang. Huwag kang magpapadala, relax lang. Okay lang yan. Praise God. Pero nga lang, dumarating ang pagkakataon na yung punong-puno ka na ng pasensya. Diba? Punong-puno ka ng pasensya. Praise God, hallelujah. Pero sino bang talo? Siya, ikaw pa rin ang talo. Bakit? Naghahanap ko ng medical. Alam mo yung sa amin ka sa probinsya sa taga Mindanao eh. Pag masakit ang ulo, bili ka ng medical doon. Di ba? Kapag sumobra na, pag hindi kaya ng medical, anong kasunod? Magugulkin, may salumpas na eh. May salumpas na katapang na eh. Dahon-dahon. May dahon-dahon pa. Lalagay mo. O, di ba? Tuba-tuba. Iniinit. Kasi may stress ka kasi. Hindi ka na gano'ng makakain. Kasi stress ka. Pero mga kapatid, praise God, hallelujah. Ano sabi ng Book of Roma? Ang sabi ng Book of Roma, chapter 8, verse 31, dito pagkasabi, ano ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Roma chapter 8 verse 31. Kung ang Diyos kakampi mo, kung ang Diyos ay nasa buhay mo, hindi kaya mag-penetrate ang stress sa buhay mo. Ano God? Alam mo yung bata? Ay ko, siguro nasubukan nyo yan. Real life. Kapag ang bata, katulad nila, maliliit lang, mga 7 years old, 8 years old, pag binubuli sila sa school ng mga laki, ano naramdaman nila? Si ano ba naranasan ng bully? Narasan ka ng binuli? Nabuli ka? Nabuli? Sino nabuli dito minsan? Kuya niya. Nabuli. Hindi yung binuli. Hindi yung nabubuli. Binuli ka. Anong naramdaman mo kapag ikaw nabuli? Galit. Sama ng loob. Laro yung takot. Hindi ka makagalaw kasi takot ka eh. Di ba? Kaya hindi ka naman bubuluhin, hindi ka kaya. Yung mga nambubuli, alam niya, tinatansya din nila yan kung kakayanin yung tao eh. Sama ng loob mo. Di ba? Hindi ka mapapalagay. Nagngingit ang damdamin mo, pero hindi ka makareact kasi takot ka. Pero sa oras, na andyan ang nanay mo at tatay mo, anong naramdaman mo pag hinawa ka ng kamay mo? Wala ka man. Ha? Nagwawala ka ngayon. Nagagalit ka ngayon. Kayang-kaya mo na siya ngayon. Bakit? Dahil may kakampi ka eh. Sinugod ko yung Ade, alam mo, may kakampi ka. Kaya malakas ang loob mo. Nawala ang takot mo kasi may kakampi ka. Praise God. Bakit hindi natin gawin ng kakampi ang Diyos?
Sa buhay natin, gawin mo kakampi ang Diyos. Praise God, mawawala ang takot mo pagka ang Diyos na ang maging kakampi mo. Kasi sabi niya, kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Ang problema? Stress. Sabi nga ni Brenda Aguilar, pagtawanan mo ang iyong problema. Diba? Kapag sumubra, baka mamintang hospital abutin natin. Isakto lang. Normal lang. Relax ka lang. Relax lang. Kasi kapag hindi ka marunong magdala, sa problema natin, mga kapatid, sigurado, lulugmok ka. Maraming napapasok sa isipan mo. Palas bulong pa ng diablo sa isipan mo. Maraming napapasok. Yung stress mo, hindi mo nakakayanin. Hanggang sa magugulat ka na lang, bakit ako pumapayat? Sobrang stress, hindi ka makakain eh. Parang hindi mo na kaya nunukin mo. Yes, God, hallelujah. Lalo na pag sa trabaho, kasama mo pa sa trabaho, ang dahilan na mag-stress ka. Talaga naman, lahat ng kilos binabantayan ka. Talaga naman. Diba? Stress na stress ka doon. Totoo yan. Tapos ang masabi, bantay ka lang. Ingat ka lang sa akin mamaya. Kasi ano na yung damdamin mo na, gumagana na yung laman mo eh. Yung pagkatao mo, gumagana na eh. Yun naman ang sinusundot ng diablo sa buhay natin. Kaya kahit uwi mo ng bahay, imbis na pagpahinga ka, hindi ka makapagpahinga. Bakit? Naruroon pa rin eh. Hindi na. Lalo na kapag pinagtawanan ka. Hindi mo matatanggap sarili mo na pinagtawanan ako. Hanggang sa pagtulong ko, naka-inject pa rin. Alam mo yung sinasabing, praise God, the last song centro. Ano nakaka-experience na? Last song centro. Na mayroon kang kakantahin, mayroon kang kanta na kinakanta, pero hanggang sa pagtulong mo, hindi nawawala sa isipan mo, naroon pa rin pabalik-balik. Ano ba yun? Na-experience yun ba yun? Ganon eh. Nagkakago ng problem syndrome ang inabot mo eh. Kasi stress ka eh. Bakit? Wala kasi tayong pagtitiwala sa ating Panginoon. Pinagtagumpayan na lang Diyos lahat sa bahay, sa loob, doon sa cross ng Kalbaryo. Noong namatay, akala ng diablo, ay si Kristo patay na, panalo na ako. Pinahirapan si Kristo, nilati ko ng gusto, pinalakad, peska, na nakaapak hanggang sa nagkadugo-dugo na ang katawan. Pinako sa cross, tinusok pa ang tagiliran para lumabas ang dugo sa tagiliran at hanggang sa namatayan. Sabi ng diablo, panalo na ako. Pero ang sabi ng Panginoon, mga kapatid, hallelujah. Sabi niya dito, ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa iyo upang kayo magkaroon sa akin ng kapayapaan. Ang salimutan ay mayroong kayong kabighatian, ngunit laksan ninyo ang loob. Aking dinaig ang sanlibutan. Dinaig niyang sanlibutan. Nung gumising siya at lumangon siya after 3 days, ang akala ng diablo panalo siya. Pero hindi pa niya alam na nagpagtagumpayan na pala ng Panginoon lahat. Lahat ng pasakit, lahat ng hirap, lahat ng stress na naramdaman ni Kristo, pinagtagumpayan na lahat yan. At yan ang nais ng Diyos na maranasan natin. Napagtagumpayan natin ang lahat ng mga stress na buhay natin. Kasarap nung lumabas ka ng bahay mo nakangiti ka. Kasi wala ka ng problema, wala ka stress. Hindi yung paglabas mo ng bahay, hindi na nagpapantay kilay mo kasi galit na galit ka. Praise God, hindi stress. Hallelujah. Yung tiyahin ko, hindi siya conforme dito. Alam, ginawa, pinaahi talaga niya yan. Pagkatapos pinatato. Kasi gusto niya, yung forma ng kilay nung gusto niya, yun ang forma ng kilay niya dito. Kaya ang problema, sa tuwing tumutubo ang kilay, sumusubat naman talaga dito. Ang sabi na, ang hirap gayahin. Sabi niya, Mari, gusto ko yung ganun ang kilay ko. Ano bang
ang ginawa mo sa kilay mo? Sabi ng kaibigan niya, pinagkaloob sa akin ng Panginoon to. Sabi niya, bakit hindi pantay-pantay ang paningin ng Diyos? Diba? Sa unang yahit niya, lalabas ang tato. Malayo, makikita mo, ang ganda. After 1 week, pagtubuan yung buhok, nagbumukhang sungay na naman siya. Praise God, hallelujah. Dahil stress. Bakit? Mayroon tayong mga hinahangad sa buhay na hindi naman talaga dapat para sa atin. Mayroon tayong hinahangad sa buhay. So, makuntento tayo kung anong mayroon ang binigay sa ng Panginoon sa atin. Kung maganda siya, nililok siya ng Panginoon ng maganda, may purpose yun. Pero lahat naman gawa ng Diyos maganda eh. Lahat naman gawa ng Diyos ay may perfecto naman eh. Sige nga, mayroon bang taong hindi perfecto? Yung pagkamukha? Lahat perfecto. Praise God. Lahat inilagay ng Diyos sa tamang kaayusan. Kung bakit nangyari yon? Sa medical term, sa tawagin natin, dahil din sa mga magulang na umiinom ng gamot. Nawala ka doon? Kapag ang bata lumos may diferensya, lalo na yung hydrocephalus. Yan dahil sa mga gamot ang iniinom yan. Dahil sa mga nanay na nagbibisyo, minsan. Kaya naipiktuhan yung mga anak. Pero lahat ng mga bagay sa buhay mo, binigay ng Diyos perfecto. Kung gusto mo, kung hindi perfecto ang Diyos, yung buhay mo, slip mo. Diba? Saka nakakita ang tayo mo baliktad. Diba? Lahat yan lahat yan. Kaya sabi ng tiyahin ko, bakit wala ako mayroon ka na wala ako? Huwag mo hanapin. Kasi kung paano mayroon bigay sa iyo ng Diyos, may purpose ang Diyos sa iyo. God. Kaya sabi ko nga, pasalamat ka. Pasalamat tayo. Na nabubuhay tayo ng ganun normal. Na nandito tayo sa mundong ito, praise God, kumikilos na normal. May 2 paa, may 2 kamay. Praise God. Eh kung magkakaroon ka ng 4 na kamay, baka hindi ka nalalapitan ng tao. Sa daliri nga lang, takang-taka ka na eh, na may gusto lang ganito. Takang-taka ka na, bakit? Hindi na 10 daliri yan. O, di ba? Na-stress ka ngayon. Maraming bagay, mga kapatid, praise God, sa buhay natin, na nakukomment natin sa buhay natin, na tayo din ang nakapagpapasakit sa kaisipan ng isip natin, ng ulo natin. Mahintay manggaya. Ang tao mahilig manggaya. Kung nakita ng iba, gusto meron ako. Di ba? Praise God. Pero ayaw naman nila. Eh ako kung na experience. Kung nakita nyo to, dito sulugan natin. Isang araw nung 1960, hindi ako nagkakamali. 96, 97, 98. Nagbabay kami, pababa. Sa lugar, sa Mayroon. Hindi ko kilala si Sister Judy yan. Sa lugar nyo. Mayroong isang tao dyan na yung parang pusit yung anong bibig. Gano'n siya nung iyak yung dito niya. Pero doon sa bandang taas. Praise God. Nagkaroon ng pagkakataon nung kami dumaan kasama ang tatay ko. Ito yung expression ng tao eh. Nakita kahit pa yung tsura, talagang bumaba sa motor, tumakbo. Umalis yung tatay ko kasi. Kasama ni Kilumata ko. Ito. Para yung yung bunganga ng bibig ng octopus. Kalabas na ano? Praise God. Nagulat din ako. Kasi yan ang damdamin natin, yan ang pag nakikita natin na hindi normal, nakakataka talaga tayo.
nandyan itsura natin, okay. Kung ikukumpara mo doon, di ba? Napasalamat tayo sa ating Panginoon. Dapat hindi ka may stress. Kasi kung yan batayan para may stress, mas lalong stress yun. Pero bakit masaya siya namumuhay? No, bakit? Tinanggap niya kung anong mayroong bigay sa kanya ng ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Yan ang buhay natin, mga kapatid. Praise God. Huwag nating pahirapan ang sarili natin na maghangat ng mga bagay na alam mo naman na hindi na kayang i-absorb sa katawan mo. Di ba? Nung malapagtagumpayan na ni Kristo ang lahat ng stress sa buhay niya at ang gusto ng Diyos, mga kapatid, sa atin na mangyari sa atin ng mga bagay na yan kasi napagtagumpayan na. Habang tayo tumatanda, habang tayo ay, praise God, papauwi na sa pagbaba. Pagsalop ba? Sa Bisaya, pagsalop ng pag-sunset. Paglubog. Palapit na paglubog ng ang araw natin sa buhay natin. Praise God. Nararapat natin, i-consider sa buhay natin, ayusin ang lahat. I-prepare natin ang lahat. Ito yan, maging handa ka. Maging handa. Maging self-principle ka, maging handa. Praise God, hallelujah. Kung ano ba ang kalooban ng Diyos, para sa pangalawang buhay mo, hindi mo dala-dala stress. Praise God. Kasi, masarap, mamaya pa, mga kapatid na may kasiyahan, kaysa na mayapa kang may stress sa buhay mo. Bakit? Baka pati yung mag-make up sa pulinaya, hindi kayang solusyonan. Sa totoo lang naman, ilang naman na talaga kapatira na pumanaw, mga tsuhin na pumanaw, mayroon ko nasaksihan doon na yung nag-make up, nagreklamo talaga. Ang hirap naman make upan nito. Kasi lumalabas talaga yung, hindi kaya yung pag-tsaka. Kapag nagpa-make up kasi, bibigyan mo sila ng picture, di ba? Halimbawa, doon sa Purinaria. Bibigyan mo ng picture yung namatay, bigyan mo sila ng picture yung nag-make up kasi gusto gayahin. Nilagyan ng tape, ilalagyan na ng mga kung ano, susuk-suk, gilid-gilid. Pero hindi pa rin naayos yung kanyang itsura. Bakit? Namatay siya, may stress eh. Stress siya namatay. Praise God. Sarap siguro ba din Jojo pag nawala tayo, nakangiti ano? Di ba? Iyan ay. Ang buhay natin. Dahil yan naman talaga tayo umiikot. Ang buhay natin. Glory to God. Sa pagdating ng ating ng panahon, pinaghahandaan natin ang sarili natin. Kaya natin mag-exercise para maging malakas. Kaya natin praise God, mag-control ng pagkain para maging malakas ka. Sa lahat ng mga bagay, mga kapatid, sa buhay natin, kapag sumubra ito'y nagiging masama. Glory to God. Subalit mga kapatid, pagdating ng ating sabdang ng panahon, glory to God, ayaw man sa gusto ng tao, glory to God, matutulog tayong lahat. Matutulog tayo lahat. Bagamat mayroong maabutan ng Diyos sa kanyang pagbabalik na buhay na hindi natutulog, subalit hindi yun ang dahilan para sila mauna sa karya ng Diyos. Sabay-sabay tayo lahat. Lahat ng mga natutulog kay Kristo, sabay-sabay tayo lahat. Pagdating ng panahon, pangarapin natin, sikapin natin mga kapatid, na maririnig natin ang tunog ng pakaka ng Diyos. Malas mo kapag hindi mo narinig ang tunog ng pakaka ng Diyos. Ang ibig sabihin, nandoon ka na sa pangalawang pagkabuhay. Wala ka sa unang pagkabuhay. Ang pakaka ng Diyos ay doon sa mga unang pagkabuhay lang. Kung nagpapadala ka sa stress nun, kaya hindi ka makakarating doon. Hindi mo maririnig ang pakakakong Diyos. Bakit? Nasusundot ang pride mo. Babalikan mo sila ngayon. Di ba? Kapag punong-puno ka ng stress, madali pa namang paggalitan ng tao. Madali pa namang mag-react ang taong nakakaranas ng stress.
Anong, hindi, tanong ko, anong maging reaction ng isang tao pag nakaroon ng sinas tapos inaasar mo? Ha? Anong reaction mo? Ha? Sinabi ng iba? Huwag mo kong biruin, ha? Praise God, hallelujah. Yun na yung bagay na yan na dapat nating iwasan. Sa totoo lang. Kasi wala namang mapupuntahang mabuting bagay yan. Ano bakit? Away lang yan. Sa mag-asawa, napag-usapan yan sa isang unan. Oo. Huwag mo nang mag-isip ng mga katalagahan. May mga asawa mo na. Kunting bagay na pag-usapan sa isang unan lang yan. Kaya sa amin mag-asawa, hindi namin napag-usapan sa unan. Hiwalay kami ng higaan. Hiwalay kami ng higaan ng misis ko. Nahiwalay ba kayo? Hiwalay kami ng higaan. Kaya sabi nung nagkasakit ako. Pero ngayon hindi na automatic na. Sabi ng misis ko, hindi ako pwedeng tumabi sa'yo kasi may sakit ka. Sabi ni misis, hindi na siya pwedeng tumabi, hindi na ako pwedeng tumabi sa kanya kasi may sakit ako. Baka mamaya, may stress lang ako. Sabi niya, doon ako sa sala matutulog. Saan tulog? Nung gumaling na ako, sabi ko, magkakatabi na kami, magaling na ako eh. Sabi niya, o sige, balik ka na. Imbis na bumalik, sinabi pa, bigyan mo ko ng kama dito sa labas. Mas, kaya Sir Jude, may kama yan. Hiningi na yan eh. Bigyan mo ko ng kama. Gawa mo ng kama dito na ako sa labas ng kwarto ay nang pumasok mo. Bakit? Ang ingay-ingay mo kumatulog eh. Yung hilig. Yung hilig kasi, hindi ko. Kapag ang tao kasi may karamdaman, malakas ang hilig eh. Lalo na kapag pagod. Maliban sa hilig, nanununtok pa yan. O yung pagod ka, maliban sa hilig, nanununtok pa yan. Ito, may nanampan, maninipa pa yan. Kasi nadadala. Bakit? Stress kasi. Dahil sa stress yun eh. Pero kapag na-exercise mo, sarili mo na relax ka lang, talo sila lahat. Na kahit anong galit na sa'yo, tapos relax ka naman, pangiti-ngiti ka lang, lalo sila nagagalit. Yan ang tunay ng mga anak ng Diyos. Hindi ka natatablan. Bakit? Nalalampasan na kasi yan mga bagay na yun sa buhay natin. Magpapadala sa stress. Baka pagdating ng Panginoon, hindi ka makakasama sa kanyang kaharian dahil sa naramdaman mong stress. Hindi ka makakasama. Yun ang purpose natin sa buhay natin, mga kapatid. Kailangan natin pangalagaan ang sarili natin dahil gusto nating makakasama sa kaharian ng Diyos. Walang pwede magsabi sa ngayon, malakas ako, pastor, bukas malakas pa rin ako. Sundaling ko, malakas pa rin ako. Wala kang kapagsabi. Ang Diyos lang. Baka magsabing malakas ka. Hindi. Kailangan natin malagi tayong manalangin sa Diyos na Panginoon, bigyan mo kami lagi ng kalakasan. Sa edad ko itong Panginoon, marami pang taon na maranasan ko pa. Walang masama ron. Bakit? Yun naman talaga ang tungkulin ng mga ng Diyos sa buhay natin. Pakinggan ang kanyang mga anak sa mga daing. Praise God. Kung hindi ka pinakinggan, mag-isip ka. Baka may pagkukulang tayo sa ating Panginoon. Kaya hindi siya nakikinig sa atin. Di ba? Yan simple lang. Kaya buhay natin, huwag kang, praise God, magpapa-apekto doon sa mga nag-aasar sa iyo. Minsan, magkamag-anakan mo pa. Di ba? Na kung ang ganda-ganda na aura mo, kung pagkuhin mo, para ka lang kusot-kusot kasi hindi mo na natagumpayan yung kanyang pang-aasar, yung pangbubuli sa'yo. Ano bakit nagpapadala ka kasi? Nagpapadala tayo sa mga bagay mo. Pero kung, sige lang. Tumatawa ka lang. Eh habang ikaw ay natatawa, habang ikaw ay masaya, lalo nagngingit-ngit ng diyan ngayon lalayas ang diablo sa buhay mo. Di ba? Kasi sabi mo, kahit anong gawin ko, anong klaseng taong to?
Kahit anong gawin ko. Di ba lang natatablan? Diba? Kaya mga kapatid, praise God, sa pagkakataon ito, hallelujah, lagi natin isentro ang kaisipan natin sa Panginoon. Walang imposible sa Diyos. Ano man ang bigat ng trabaho, ano man ang bigat ng kalooban mo, kung minsan sumasama ang kalooban natin sa ating mga anak, minsan sumasama ang kalooban natin sa kaibigan, kay kapatid natin, sa ating mga magulang, huwag kang magpapadala doon. Kung bakit naranasan mo yun, kasi may purpose ang Diyos doon. Lord God. Kaya sa atin, habang tayo nabubuhay sa mundong ito, hindi maiiwasan mga kapatid na hallelujah. Maranasan mo yan. Sinong tao hindi nakakaranas? Sige. Sinong tao araw-araw masaya? Ha? May mga pagsabi ba na gusto na kong araw-araw masaya? Ha? Si Jeremy daw, araw-araw masaya eh. May delikado na yun ah. Delikado na, baka mga mental hospital ang mundi natin yan. Mga mandaluyong. Praise God. Kasi nung minsan, may member ako dito sa church na medyo hindi naman siya siraan ng bait, kundi nagpapanggap na nasiraan, nagpapanggap siya. Kaya no choice ako, sabi ko nga, kailangan natin dalhin. After 3 weeks, dalhin natin yan sa Mandaluyong. Nag-inquire na ako sa Mandaluyong. Tapos sabi niya, ay palala hanggang sa dumi na sa sarili niya. Yung pala, dahil naghinala siya, ng mister niya daw ay may iba. Kaya nagpapasira-sira siya dito. Tapos yung mister niya, pinahirapan niya, paglinis ng dumi, paglinis ihi, paligo sa kanya, lahat, pakain sa kanya. Pinahirapan niya ng mister niya. Bandang huli sabi niya, Pastor, ano kayong gagawin natin dito, Pastor? O sige, dalhin natin siya sa Mandaluyong. Kasi nakita ko yung, grabe na. Sabi ko, sige, labas yung kutsi. Dala, ginapos. Ginapos siya. Ang bahay ang amoy ng tao, ang dumi. Ang dumi ng tao. Dumi, ang tagal mawala pa sa kutsi. Oh. Pag dumikit, kailan, gagastos ka 3,000 para maayos lang. May shampoo, lahat. Pagdating namin doon sa malapit na sa Mandaluyong, nakiusap. Pastor, ano? Uwi na lang tayo. Hindi kailangan maggamot. Hindi pa sumuwi lang tayo. Eh bakit nga nagsisira na, sara na? May diferensya sa pag-isip ko. Hindi, wala ako diferensya, Pastor. Uwi na lang tayo. Ay, diniritso ko talaga doon sa sa Mandaluyong. Hindi naman siya, hindi siya pagdating, ang pasyente doon kapag dumaan sa Mandaluyong, hindi kinakausap ng doktor. Ang kinakausap yung nagdadala. Kaya naranasan niya doon na pinurinti talaga siya. After 1 week, kinaling ko na dito si Bahay sa bahay. Yung pala, nagano lang, nagbukunwari lang. Sabi ko sa kanya, huwag natin subukan ng pagkakapangyarihan ng Diyos kasi ang Diyos hindi nagbibiro. Sabi ko sa kanya. Yeah, praise God, malaking bagay, mga kapatid, praise God, kapag ka ikaw ay hindi lubusan nananalig sa ating Panginoon, kung ano-ano nasa isip mo, malaking bagay yun. Na maging kasiraan pati sa pamilya mo. Pero kapag ang lahat ay nananalig sa ating Panginoon, 100% happy family together yan. Praise God. Kung mayroon mang pagtatalunan, hanggang doon lang yon. Hindi pareho-pareho mainit. Totoo yan. Praise God. Sabi ng nagsiseminar sa amin doon sa City Hall pag magkasal. Kasi yung girlfriend ko pa sila, misis ko noon, nag-apply kami ng marriage license doon. Sabi nung nagpa-seminar, kailangan kapag galit si misis, huwag galit si mister. Pagka galit si mister, huwag magagalit si misis. Kasi kapag pareho galit, parang bulkan na sumasabog, parang bumang sasabog. Nangyari ba yun? Kasi kung minsan, pag walang Diyos sa buhay mo, nati-trigger ka talaga eh. Lalo na kapag misis mo, madakdak mo siya ng misis mo. Ay talaga.
Ganun talaga. Pero kapag mayroong Diyos sa buhay, mayroong nagko-control. Mayroong kasi kayong Diyos. Nangyayari yan sa mga walang Diyos sa buhay. Kaya ang pamilya, ang pamilya, praise God, hindi nagtatagumpay. Kasi, praise God, wala silang Diyos sa buhay. Sa buhay ng mga mananampalataya, pagsikapan natin na darating ang panahon na tayo ay makasama ng ating Panginoon sa kanyang kaharian. Kaya tumayo ngayong umaga mga kapatid. Isa pa awitin natin. You deserve the glory. You deserve the glory and the honor. Lord, we'll lift our hands in worship as we'll lift your holy name. You deserve the glory.
Diyos. Tiyak na namin, Panginoon, ang aming patutungahan. Nakakasiguro na kami, Panginoon, hallelujah. Dahil hindi sarado ang kaligtasan, Panginoon. Laging bukas ito, Panginoon. Ang iyong mga kamay, O Diyos, hallelujah, ay hindi mo inahayaan malaglag kami, Panginoon, ang bawat isa sa amin, O Diyos. Salamat, O God, sa araw na ito, O Diyos, na muling nagsasariwa, Panginoon, ang pag-ibig mo para sa amin, O God. Salamat, Panginoon God, hallelujah. Sa araw-araw ng buhay namin, nariyan ka, O God, gumagabay, nag-iingat sa amin. Mula sa aming mga magulang, sa aming mga kapatid, sa aming mga anak, hanggang sa aming kapo-apuhan, O God. Patuloy, O Diyos, pinahahawakan ang bawat isa sa amin. Nakalaan namin, O Diyos, hallelujah, ang aming tahanan sa iyong kaharian, O God. Naging pinagsisikapan namin, O Diyos, na pagdating, hallelujah, sa uling mga araw. Humayaan, Panginoon Diyos, hallelujah, minsan pa. Hallelujah. Na may maghihina sa iyong mga anak, Panginoon. Maabutan mo kami, O Diyos, na malakas, masigla, masaya, na may kapayapaan at tapat na naglilingkod sa iyo. Salamat na minsan panalikom kami sa bahay-sambahan, Panginoon, sa araw na ito. Susunod na araw ng linggo, Panginoon. Hallelujah. Maging sa darating na kami ang meron sa iyo, Diyos. Pagpalain mo kami, Panginoon, pangunahan mo bawat isa. Kung paano kami nakarating sa bahay na ito na may kapayapaan, O Diyos, na silahan. Kapapanabikan ng iyong mga salita. Baon namin ito, Diyos, ang kalakasan. Kasiglahan, Panginoon. Hallelujah. Kakuntintuhan, Panginoon, kung paano ang ibinigay mo sa amin, God. Salamat sa mga pagpapala sa buhay namin, Panginoon. Ang buhay namin, lubos namin pinasalamatan, God. At dapat namin itong ingatan. Hallelujah. Habang kami naglilingkod sa mundong ito, Panginoon Diyos. Habang kami nandito sa mundo ito at naglilingkod sa iyo, Panginoon. Muli, likumin mo kami ulit sa susunod na araw ng linggo. Hallelujah. Ang kapanamitan sa bawat isa na makikita muli sa loob ng may sambahan. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Praise God. Hallelujah. Hey, magandang araw sa lahat. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can sing. Yes, I love you with the love of the Lord. Ay, Sanay na sa ingay, no? Maingay kami. Wait,